Sinimulan na ng Ombudsman ang pagsusuri sa mga flood control projects sa lalawigan at lungsod ng Cebu upang malaman kung nasunod ba ang tamang master plan at mga inilabas na kontrata. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, unang susuriin at pag-aaralan ng kanilang tanggapan ang mga dokumento ng kontrata upang malaman kung mayroon nga itong probisyon na nag-aatas na sundin ang orihinal na planong pang-infrastruktura. Bukod dito, gagamit din sila ng mga satellite reading at datos upang maging batayan kung paano nga ba dapat ipinatupad ang naturang master plan sa aktwal na lugar. Ipinahayag ni Rimulya na napakahalaga na maayos na pamamahala sa mga flood control projects dahil marami ng buhay ang nawala at patuloy ang malalang pagbaha sa lugar. Aniya pa, kailangang may managot sa naturang sitwasyon kabilang na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan tulad ng sa barangay, alkalde, kongresista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na posibleng lumabag sa batas ng Pilipinas. Ang mga pahayag na ito ay inilabas ni Rimulya sa kanyang pag-inspeksyon sa Mananga River Flood Control Project sa Barangay Lawaan Dos, lungsod ng Talisay kahapon Lunes, Agosto 10 kasama ang mga investigador mula sa Office of the Ombudsman of the Visayas. Kung saan ang Mananga River sa lungsod ng Talisay isa sa mga pangunahing nakatutukang usapin sa mga flood control project dahil ang halaga ng pagpapatayo nito ay umabot sa 1.9 billion pesos. It's really a question of a master plan being followed and the contract documents supposedly containing provisions that they have to follow the master plan. So we have to go study the contract documents first and foremost. Then we will look at the satellite readings of this place so we know how the master plan was meant to be executed. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jona Cañati, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!